Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bandila baliktad na po yung bandila. Winawagayway na po nila yung bandila, nakataas na po yung pula. Ano pong ibig sabihin yan? Gera. Di ba? Gera po yan. Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga dahil siya mismo ay nadismaya. So, hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, nung mga nakaraang administrasyon, may ganitong klaseng mga ghost projects. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Ang Pangulo, kahit alam niya naman, Nakaraang administrasyon na naman. 3 taon na kayo nandyan. aaring tamaan ng administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. 3 taon pa lang, 2 taon may na lang kayo, oy. Pababa na. Palabas na kayo dyan. So doon pa lang dapat alam din ng tao at alam din man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga nung iba, di ba, yung mga lehitimong nagpoprotesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. So alam natin kung anong adhikain. Yung mga bayaran, sinabay si ganda. Ayaw nilang ipababay sabi ng mga komunistang teroristang makakaliwang grupo, sabi nila, kahit alam daw nilang magnanakaw si Marcos, okay na sa kanila, kesa naman si Sara ang uupo. Nung mga kabataan na yan na sumugod sa Mendiola. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed the entire day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi nila na dapat managot din ng Pangulo given that he allowed the budget to be, well, he approved the budget in the first place para sa mga proyektong ito na pinagtatalunan nga, pinag-uusapan na ninakaw. Ang unang tanong natin, anong liability ang gusto nilang sabihin? Unang-una, sabi nga natin, ang Pangulo ang nagpaimbestiga. Nung malaman niya na ganito pala kalala, yung mga anomalyang flood control projects. Now, bakit niya pinirmahan? Ito'y inaral. Kasama yung mga ekonomista, economic team. At na-veto yung dapat i-veto. Second, ang Pangulo, yung alter ego niya, sila yung gumawa ng budget. Okay. So there's good faith na makikita at the time. Yun yung trust ng Pangulo. So, nung nakita niya, that's July 2024, sinabi niya na okay ang flood control projects, pero nung nakita niya, kung ano nangyari dito because of yung 2 bagyo and habagat, ibang klase to. So, kailangang imbestigahan to. Nung nakita niya na mukhang may anomalya dito, inumpisa niya pag-iimbestiga. So, yung trust nandoon bilang presidente. So, wala akong makikitang liability at the time kasi mas may liability yung mga namuno na alam na nila may ghost projects Pinayagan pa. pero hindi nag-imbestiga. Okay. Now, pag-usapan natin na Yusek Claire, itong Siguro si Claire Castro napapanaginipan niya ang Pangulong Duterte. Siguro si Claire Castro talagang nai-imagine niya ang Pangulong Duterte at saka Sara Duterte. Mga makabayad, pag-aralan po natin mga ka-reaction ha. Pag-aralan natin, ito po. Ayan. So sila po ay, bago po nagkaroon ng sunog dito bago nagkaroon ng sunog. Dito, bago po nagkaroon ng sunog yan. Hindi, yan ba'y pakana ng gobyerno na bayaran para malihis ang atensyon, malihis ang atensyon ng taong bayan sa mga speeches ng mga maimpluwensyang tao doon sa rally? Ano po ba talaga? Sino po ba ang mga ito? Pag-aralan po natin. Unang-una, may dala silang bandila. Kasi kung mga komunista yan, ang dala nilang bandila ay bandila ng komunista. Kulay pula. Kung mga komunista yan, hindi sila magwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Okay? So, hindi sila komunista. So, yung mga komunista, hindi na nila ginagawa yan. Kaya magtataka ka. Sino ang mga to? Sila ba ay nabayaran upang gawin yan? Yan ba ay isang sarswela? Sino ba talaga ang mga yan? Ito po.
Balita ako bago pa nagkaroon ng komusyon, yung mga container ship na yan, container van, ay nilagay na dyan para di umano mapigilan ng mga kabataan yan. Ayan. Ayan. Di ba? Meron bang ganyan? Ibig sabihin, talagang harap-harapan, talagang masyadong contact yan, oo. Palagay ko mga kabataan to, mga lehitimong kabataan to na nagalit lang sa gobyerno. Oh, may wagayway na bandila ng Pilipinas. At hindi po yung pulang bandila ng mga komunista yan. Pangalawa, meron silang bandila ng Gen Z yung ginamit doon sa... Saan ba yun? Saan ba yung nagulo? Nepal, yan. Hindi pala dilaw, berde, hindi pala dilaw, pula, berde ang kulay ko. Kayumanggi ako. Hindi santo ang mga politiko. Yan, mga ka-reaction. Literal na mga mga non-partisan. Non-partisan po. Kayong babawi, hayaan nyo na, ibaba nyo lang sila, ibaba nyo. Nakita po siguro nung pinakamataas sa kanila na sila ay mga kabataan talaga. Yung iba mga minor de edad pa. Siyempre, sa katagalan, maubos din naman ang laman ng bombero na yan, di ba? Kala ko Chinese lang ang pwedeng bumomba ng tubig, no? Kahit pala mga Pilipino. Ayan, mga kareaksyon, ha? Wala po silang ibang dalang bandila, kundi yung bandila ng Pilipinas, tsaka yung bandila ng Gen Z. So, nabasa din natin doon sa hawak nila, hindi pula, berde, dilaw. Ang kulay ko, kayumanggi ako. So, ibig sabihin mga kareaksyon, itong mga to, hindi po sila partisan. Wala silang pakialam sa away politika. Wala silang pakialam sa kung ano ka man. Basta't sila, para sa kabataan po ang pinaglalaban nila. Yung ninakaw ang kaban ng bayan, yung kanilang kinabukasan, ganyan pa lang silang edad, marami ng utang ang gobyerno at kasama sila doon, di ba? Tayo gusto natin mahinto na sana yung ganyang nangyayari kasi hindi tayo pabor sa violent protest. Masama po yan. Madidestabilize ang gobyerno. Pero, destabilize na nga ang gobyerno eh. Di ba wala na si Saldico eh. Destabilize na ang gobyerno. Naku po. Wala silang pakialam, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban, wala silang ganyan. Ang sa kanila, galit lang. Galit lang. Ang sa kanila yung gusto talaga nila sunugin yung Malacanang, papunta sila sa Malacanang. Dapat kung talaga gusto po nilang pumunta ng Malacanang, edi sana isa-isa na lang sila naglakad, Simple lang. Pero napapaisip din ng marami, baka mga bayaran lang yan, Di ba? Baka binayaran lang yung mga yan. At dito mga ka-reaction, yung bandila binaligtad na daw. Binaligtad na, may nakabaligtad daw pong bandila. Tingnan po natin. Ayan po mga ka-reaction ng kaganapan ngayon sa Mendiola.
Ay, oo nga, may nakabaliktad na bandila. Ayun, oh. Nakita po ninyo? Ayun, oh. Nakita ninyo mga kareaksyon, ayun, oh. May nakabaliktad na nga pulang bandila, ayun, oh. Ayun, oh, nakita ko, eh. Alam po ninyo, pag binaligtad yung bandila, eh, gera na yan, ha? Binaligtad ng bandila, ha? Mga kareaksyon, binaligtad na po ang bandila ng Pilipinas. Ang mga nagpuprotesta, binaligtad na po ang bandila. Ayan po mga kareaksyon. Habang doon sa Davao, nag-enjoy silang kumain ng lechong baka. Dito naman, gusto nilang lechonin ng Malacanang. Ayan po mga kareaksyon, nagkakagulo pa rin. Ayan, oh. Hindi po mga komunista yan, mga kabataan talaga yan. Ayan, oh. Naku. Warning shot yun, warning shot. Ibang klase po yung mga kabataan na to. Talagang grabe, ano? Grabe po. Wala na silang pakialam. Desperado na eh. Desperado na yung tao eh. Magulo na yung kaisipan eh. Walang makain, mahalang bilin, puro katarantaduhan pa nangyayari sa gobyerno. Eh hindi na po natin sila masisi mga kareaksyon. Ayan po, nakikita po ninyo ha. Meron pong nakabaliktad na bandila, binaligtad na po yung bandila, pula na po yung nasa taas. Pula na yung, ayun, nakita nyo, ayun o, nasa taas yun. O, pula na po, ayun o, nakita nyo? O, binaligtad na po yung bandila ng Pilipinas, mga kareaksyon ng mga ralista. Alam po ba ninyo, ang pagbabaliktad ng bandila natin, isang sagradong gawain na nagsisumisimbolo na tayo ay nasa gera. Nasa gera po, nasa digmaan po ang ating bayan, mga kareaksyon. Ayun o, ayun po yung pulang bandila o, yung winawagayway nila o. Galit na galit po ang Gen Z, mga kareaksyon. Galit na galit. Hindi ko alam, hindi ko masasabing matatapos na ngayong gabi ang galit nila niyan. Hindi natin masasabi. Diba? Hindi po natin masasabi kung ito na ba yung una at uli na mangyayari yan, na magkakaroon ng ganyan, riot. Hindi po natin masasabi kasi mga kabataan yan eh. Mga kabataan, ayun o, nakabaliktad po yung bandila o. Baliktad na po yung bandila. Winawagayway na po nila yung bandila, nakataas na po yung pula. Ano pong ibig sabihin yan? Gera. Diba? Gera po yan. Ayan, yung mga, ang dami nang naaresto ha, ang dami nang naaresto, ang dami ng mga binugbog ng mga pulis ha. Binugbog talaga, as in binugbog. Police brutality ang nangyari. Diba? Binugbog talaga. Sinasapak pa. Sinasapak pa talaga. Pero mga kareaksyon na yun, oh, tingnan po ninyo. Wala na. Yan, hindi nakataas yung pula. Yung isa, nakataas yung pula. Ayun, oh, yung isa. Ayun, nasa gilid, oh. Nakataas na yung pula ng bandila natin. Ayun, oh, yan, oh. Ayun, oh. Ayun, nakita po nyo, nakataas na. Nakataas na po. Nakataas na po yung pula ng bandila. Yan po ang sinasabi natin, mga kareaksyon, unrest. Ibig sabihin, habang ang mga kurakot na kawani ng gobyerno ay nagpapasasa sa kaban ng bayan, naghihirap naman po ang mga mamamayang Pilipino. Ayan po mga kareaksyon. Ayan o, ayun o. Ayun yung bandila o. Pula po yung nasa taas o. Hindi ko po alam, hindi ako po sure kung totoo yung narinig ko, nabasa ko sa post, na nagpaputok na daw na tunay na bala. Meron na daw nangyari putukan dyan sa may rally. Nakakatakot po yun ang mga kareaksyon. Manindigan, lumaban, makialam o, di ba? Pero mga ano naman yan, mga... Nakita po ba ninyo yung rally ni na Vice Ganda? Yung rally ng mga mga ilaw na ralista. Ayaw po nilang pabagsikin si Bongbong Marcos dahil baka daw ubo po si Sara Duterte. So accept na daw po nila na kahit magnanakaw si Bongbong Marcos, okay lang sa kanila basta hindi makaupo si Sara Duterte. Ano yun, di ba? Hindi para sa bayan ang pinaglalaban nila. Ang pinaglalaban ng mga animal na komunistang teroristang makakaliwang grupo na yan ay ang sariling kapakanan. Pero kung ang uupo si Leila de Lima o si Lenny Lugaw Robredo, ay sigurado baka si Marcos talagang nagwala ng mga yan. Kaya lang mga kareaksyon, masisiba natin ang mga Gen Z kung ngayon sa oras na ito nagwawala na sila. Masisipo ba natin ang kanilang mga inaing? Di ba? Hindi ako naniniwalang mga komunista yan. Kasi ang mga komunista, ang iwawagayway at iwawagayway nila
yung bandila nilang komunista. Yung kulay nilang bandila na nakakadiri. Ngayon, nakikiapid ang komunista, nakikiapid si BBM, nagtotorjakan yung komunista at si BBM. Nagtotorjakan sila. 69, gano'n. Missionary position. Hindi ko alam paano torjakan ng komunista at si BBM. Siguro palagay ko mahilig sa 69 yung dalawang yung baliktaran. Binabaliktad nilang isa't isa, di ba? Yan po ang nangyayari sa bayan natin ngayon. Ang supporter po ni BBM, dahil nawala na po sa kanila ang mga Duterte, ang mga komunista nagalit na galit sa mga Duterte. Dahil pag naupo si Sara Duterte, ay siguradong uubusin sila ni Sara. Ibig sabihin uubusin. Ubusin ang kanilang kapangyarihan. Ayan mga kareaksyon, patuloy pa rin po nangyayari ang gulo dyan sa Maynila, sa Mindiola, kung saan man yan, sa Recto. Talagang yan po mga kareaksyon ang kinalalabasan po. Nakabaligtad na po ang bandila ng Pilipinas. Nasa state of war na po tayo. Kung titingnan lang natin, talaga nasa state of war na tayo. Oo mga kareaksyon. Hindi po natin kung ano pong mangyayari bukas makalawa. Kasi nagsimula na po sila mga kareaksyon eh. Ayan o, talagang malaki sunog na po yun mga kareaksyon. Nagsimula na po sila. Diba? Paano nila kukontrolin ngayon ang mga kabataang yan? Ano ang gagawin ng administrasyong Bongbong Marcos na ito? Hindi mag-resign ka na kasi Bongbong Marcos. Lulusog na yata yung mga pulis. Lumusog na ang mga pulis. Lumusog na. Diba? Nagkakaroon na po ng ulian. Mahuhuli na yung iba dyan, diba? Pero wala po silang pakialam. Ang dami nang nahuli. Paano mo, kahit nahuli ang mga yan, 100%, makakawala ang underage yan eh. Underage po yan eh, para lang sila nagbakasyon doon sa para naman hindi natin alam yan, di ba? Kaulian na po, lumusog po yung mga pulis, mga kareaksyon. Di ba? Meron na Ito naman po. Nakita po niyo yung buhaya. Hindi sa Tambaluslos yan ha. Yung buhaya. Cake daw po yan mga kareaksyon, cake. Cake yan, ayan o. Diba? Tapos, ito yan po mga litsumbaka yan. Mga litsumbaka, 100 daw yan eh. Ako, sarap palang, ayan o, mga litsumbaka o. Diba litsumbaka o, sarap. O. Litsumbaka, siyempre, mas mahal pa nga ang baboy kaysa baka ngayon eh. Kumarang chabit. Chabit! 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 Walang sabit! Chabit! Walang sabit! Yung mga komunista ayaw nila kay Chabit dahil binabanatan sila. Yung mga dilawan yan, ayaw nila kay Chabit. Mga dilawang pinklawang nakikiapit kay Bongbong Marcos. Mga dilawang pinklawang makakaliwang grupo na kinakain ng suka. Sabi nila, no more, no, never again, Marcos, never again. Ngayon, nagigipagtorjakan sila kay Marcos. Ay, mga kareaksyon nyo, di ba? Ayan o. Di ba? Chabit yan. Ganyan po ang mga pulis natin sa Pilipinas, oh. Excessive use of force. Hindi rin siya kasama. Di ba? Yan ang sinasabi natin eh. Paano mo kukontrolin yung Bongbong Marcos? Ayan. Isa pang idolo natin to. tama. Ayaw nila kay Sarah. Stop election! Kayong gumawa ng problema, siya rin na magsusot. Taka na, para naman ako niloto sa sarili kong mantika. Ayan, kamay! Ganyan daw. Duterte na yan. Naka-live ka. Live. Nalive ba ako? Kamay mo to naman, di ba? Oo. Ibig ko sabihin, si Marcos ba ang hero ngayon? Ikaw may gawa nitong problema namin eh. Sign ka ng sign ng budget na tolerate mo pinsan mo? Yes. Sasabihin mo, ako ang hero kasi ako ang nag-discover ng mga flood control. Hindi! Tao naka-discover ng mga flood control. Yes. Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost projects, ibubulgar ka na ng mga tao, magsisimula ng mga rally.
Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Para naman akong walang edukasyon at 12 anyos lang ako na nag-Marcelo, no? Yes. Hindi ba ako nakakalimot? Pa-picture na daw sila. Ano to? Ay, Bongo. Bongga. Okay, picture na. Yan na! Yan na! Ako sa 2020, pag binoto niyo pa itong mga kawatan nito, ewan ko na lang sa inyo talagang mga... Buwang! 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 Talagang gusto ko sa inyo, proclamation rally na ito, proclamation rally. Ang dami na nun, 3,000. Oh, 3,000 agad, oh! Oh, sige. Hindi na ako, ha? Tuloy ang laban. Ano nila ako? So yung hinihintay mo si Toyo. Hintay ko kasi si Boss Toyo. Ay! Pogi, halika, dito na ako. Oh, Madam Claire, sino yung may kasalanan sa nangyayaring kaguluhan? Sasagutin po yan ni Madam Claire Castro, ni Auntie Claire. Kausapin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po, Yusek Castro, for joining us this evening. Yes, good evening, Church, at good evening po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa ngayon. Simulan na po natin itong usapan natin kasi ang nabanggit niyo po is planado ang pag-atake sa Malacanang. How come you said that? Ako, sarili kong perception ito. Kasi bakit? Bilang lawyer na rin, unang-una, bakit may Molotov bomb? Bakit may na-confiscate? According to Sec. John Vic, may mga Molotov bomb. At ang dami-daming tipak na bato. Kung ikaw ay magagawi doon, hindi ka naman magdadala ng ganong karaming bato. At kayo, mga kabataan, ano ang purpose? Bakit sa Mendiola? So, alam mo agad kung ano yung motibo. Samantalang yung mga may lehitimo na adhikain na tapusin ang korupsyon, nasa ibang lugar eh. At hindi sila nananawagan ng BBM resign. So, alam mo kung ano yung nais ng mga taong ito. And the motive is based on your assessment. Yes, sa aking assessment, ang motibo nito is pabaksakin ng gobyerno, paalis ang Pangulo sa pwesto. And is this something na pinaghandaan ng palasyo? This possibility, given that the President stayed, hindi siya nagpunta sa Amerika to attend UNGA, no po? UNGA. So, can you tell us, ano ba? Okay, ang una-una kasi dito, ang gusto ng Pangulo is madinig ko anong sentimiento. Yung lehitimong sentimiento ng mga magpoprotesta. Okay. Pero sabi nga natin, pakikinggan kayo ng Pangulo, magsalita kayo at karapatan nyo po na magsalita at ipahayag sa taong bayan at sa mga maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects kung ano yung nararamdaman nyo, yung galit ninyo. At sabi nga niya, kung hindi nga siya presidente, siya man ay nandiyan sa kalsada upang ipakita yung galit. Pero with this, sabi nga natin, ang nais lamang ng Pangulo is sumunod sa batas. Pero nakita natin, itong mga sinasabing mga kabataan na to, mukhang nagamit. The way I see it, mukhang nagamit dahil yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit nino? Nagamit na may mga masasamang intensyon. Who happens to be? I cannot say that. Diba, sino ba yung gustong umupo bilang Pangulo? So, I cannot judge. But, kayo, nasa inyo po yan kung ano yung maaari niyong isipin. But, Attorney, can you confirm, is the President currently in Malacanang now? Hindi ko pwede masabi kung nasaan siya. Okay. But still, nandito siya at nagmamonitor. Sa lahat ng pangyayari ngayong araw po, did you prepare for that scenario that the palace will be a target of the protests? Yes. Sa makikita natin kung paano ba nag-perform, Yes. ang mga kapulisan po natin, alam natin na handa sila. Are you satisfied with what you've seen today? Kung kayo po ang mag-a-assess sa
seguridad sa palasyo at this point na meron tayong political turmoil? Satisfied? Bakit? Hindi naman na naari, hindi nagawa yung gustong gawin itong mga masasamang elementong ito at nandun pa rin yung maximum tolerance na gusto ng Pangulo. Nandun yung maximum tolerance but yung mga gumawa ng krimen, napaaresto. Okay. Ngayon po, syempre may mga nagpo-protesta rin na kagaya na banggit nyo, nananawagan sila for the president to resign. What is your reaction? Anong dahilan? Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga dahil siya mismo ay nadismaya. So, hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, nung mga nakaraang administrasyon, may ganitong klaseng mga ghost projects. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Ang Pangulo, kahit alam niya naman, Nakaraang administrasyon na naman. 3 taon na kayo nandyan. aaring tamaan ng administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. 3 taon pa lang, 2 taon may na lang kayo, oy. Pababa na. Palabas na kayo dyan. So doon pa lang dapat alam din ng tao at alam din man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga ng iba, di ba, yung mga lehitimong nagpoprotesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. So alam natin kung anong adhikain. Yung mga bayaran, sinabay si Ganda. Ayaw nilang ipababay sabi ng mga komunistang teroristang makakaliwang grupo, sabi nila, kahit alam daw nilang magnanakaw si Marcos, okay na sa kanila, kesa naman si Sara ang uupo. Nung mga kabataan na yan na sumugod sa Mendiola. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed the entire day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi nila na dapat managot din ng Pangulo given that he allowed the budget to be, well, he approved the budget in the first place para sa mga proyektong ito na pinagtatalunan nga, pinag-uusapan na ninakaw. Ang unang tanong natin, anong liability ang gusto nilang sabihin? Una-una, sabi nga natin, ang Pangulo ang nagpaimbestiga. Nung malaman niya na ganito pala kalala, yung mga anomalyang flood control projects. Now, bakit niya pinirmahan? Ito'y inaral. Kasama yung mga ekonomista, economic team. At na-veto yung dapat i-veto. Second, ang Pangulo, yung alter ego niya, sila yung gumawa ng budget. Okay. So there's good faith na makikita at the time. Yun yung trust ng Pangulo. So nung nakita niya, that's July 2024, sinabi niya na okay ang flood control projects, pero nung nakita niya, kung ano nangyari dito because of yung 2 bagyo and habagat, ibang klase to. So kailangang imbestigahan to. Nung nakita niya na mukhang may anomalya dito, inumpisa niya pag-iimbestiga. So, yung trust nandoon bilang presidente. So, wala akong makikitang liability at the time kasi mas may liability yung mga namuno na alam na nila may ghost projects Pinayagan pa. pero hindi nag-imbestiga. Okay. Now, pag-usapan natin na Yusek Claire, itong Siguro si Claire Castro napapanaginipan niya ang Pangulong Duterte. Siguro si Claire Castro talagang nai-imagine niya ang Pangulong Duterte at saka Sara Duterte. allegations or hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. He said na dapat unahin ang pag-iimbestiga Parang laging galit no? sa Ilocos Norte. Dahil apparently may mga projects daw dito na mga diskaya ang contractor. What is your reaction and your response? Pagigapon niya, Ako, sa amin, pakiramdam namin, napaka-irrelevant ng sinasabi Bakit po? ni Mr. Chavit Singson. Unang-una, alam naman natin, saan siya kumikiling ngayon. At may galit siya sa Pangulong Marcos Jr. Saan siya kumikiling? Ang susuportahan niya ay ang vice-presidente. So, number 1 yan. So, ano yung motibo mo? Pangalawa, ang Pangulo, lahat ng lugar, lahat na may anomalya, paiimbestigahan yan. So, Including Ilocos Norte. Of course. So, huwag siyang manguna sa ICI. Nandiyan na po ang record sa ICI. Bahala po ang mag-imbestiga ang ICI. At baka naman nakakalimutan niya rin, marami ring projects sa Davao City
na hanggang ngayon, bumabaha pa rin. Baka pwedeng i-advise niya na unahin din yun. Okay. But you're talking about Talagang yung galit po niya sa mga Duterte, nasa ibang level. Hindi, siguro, ganyan talaga yung trabaho niya. Sabi niya, hire kita, halika rito. Oy, Claire, halika rito. Napapanood ko yung mga vlog mo, pwede ka sa akin. Basta ang mission mo, tirahin yung mga Duterte. Pag nagsalita ka, anti-Duterte ka. Kahit ang tanong nila patungkol kay Magellan, kasalanan pa rin ni Duterte pagkamatay ni Magellan. ICI Yusek Claire. Itong si Congresswoman De Lima, we talked to her yesterday and she mentioned that meron silang panukalang batas para itong i-institutionalize yung ICI at gawing magkaroon daw ito ng, may subpoena power siya pero yung contempt power daw ay maidagdag. And minimension niya na medyo nangangamba din sila dito sa executive order dahil ang sinasabi daw dito ay merong provision doon that the president can dissolve the ICI just in case. Of course, ang kanilang premise is that malay mo, kung maituro ang kanyang mga kaanak na ma-involve dito sa flood control scandal, ay baka i-dissolve niya. So kailangan ng batas para ma-institutionalize ang ICI at magpatuloy ang kanyang trabaho. What do you think? Okay, kung maipapakita nila yung detalye ng bill na yan, Okay. hindi naman po tututol ang Pangulo. Welcome po yan dahil mas maganda po na mabigyan pa ng pangil ang ICI. At kung sasabihin na i-dissolve, nakalagay naman po maliwanag doon kung natapos na po ang kanilang trabaho. Or siguro most probably dahil EO ito, depende na po yan sa susunod na magiging presidente. Administration. Yes. Oo. Pero yung usapin, attorney, dito sa kung ito bang panukalang batas na ito ay certify as urgent ng Pangulo given the magnitude of the problem, is there that possibility present right now? Ipakita muna nila yung bill. Okay. Pati yung detalye. Kasi kung makikita talaga ng Pangulo yan na talagang nararapat ito, most probably gagawin ng Pangulo yan. Okay. Ngayon, attorney, kung mag-escalate ang mga protesta at kung tutumbukin nga at magpapatuloy, sabi nyo nga targeted din ang Malacanang right now. What is the plan? Ano pong pinaghahandaan ng palasyo ngayon? Ang sabi ni Secretary John Vic, we still hold the line. At but we have to maintain the maximum tolerance. Kasi ang nangyayari dito sa mga kabataang itong nahuli, pinaprovoke nila yung kapulisan natin. So pag na-provoke yan, baka maiba yung kwento at sabihin sila yung inaabuso ng mga kapulisan. But still, sabi nga natin, kung ano yung mali, kung may krimen na gawa, yung gumawa ng krimen, dapat arestuhin. But kung may involved na minor de edad, ang DSWD at social worker ay dapat din pumasok. At bago ko kayo pakawalan, of course, sa ibang lugar, not just Davao City, dito sa Liwasang Bonifacio, at eventually nagpunta sa Medjola yung mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa panawagan nila is to bring back the former president to the Philippines ng buhay. Your reaction? Sumabay talaga sila dito sa protesta laban sa korupsyon? Edi, try nila. Try nila kung mapapabalik. Hindi na po natin hawak kasi yun eh. Nasa ICC na po ang dating Pangulong Duterte. So kung ano po magiging desisyon ng ICC, edi igagalang na lang po ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po. Palace Press Officer under... Meron pa ng taong buhay. Meron pa ng taong ganyan. Hindi ako makapaniwala, unbelievable talaga si Claire Castro, mga karyaso, na in fairness. You're such an unbelievable. Ito na mga karyaso. Alright. Yan na. Oh, si Vic pa rin nandun. Vic, kamusta na kayo dyan sa Davao? Kamusta na yung cake? Yung cake ay natuklap yung balat ng cake eh. Oo, medyo sa init, nalulusaw pala yung cake na ginawa nila. Oo nga Kasi cake napakainit dito sa Davao. Oo. Ibig niyo sabihin cake yan? Akala ko buhaya. Yung cake, nandun. Ang laki naman cake niyan. Akala ko buhaya. Paghati-hatian ng mga dumalo. Pero may tunay na buhaya na nilitson. Maliban sa mga 100 lechon baka. May nilitsyon talaga buhaya? May nilitsyon buhaya, Vic? Meron.
Anong pangalan? Meron. Anong pangalan? Tamba daw, tamba. Lechong baka at saka lechong buhaya. Masarap yan. 100 baka daw ang pinakinatay sa Davao. 100 bakang lechong baka. Nako, sarap nun. Tanong ko nga sabi nung gumawa, anong pangalan nitong buhaya? Tamba daw, tamba. Ayun. Tamba. Kasi nang nga naman sa Tacloban, Duterte mo sinisigaw eh. Panagutin daw sa Duterte. So dyan naman sa... Hindi, dito naman sa Davao, peaceful ang rally. Diyan sarado na yung San Pedro Street. Mula Claro M. Recto Avenue. May Recto Avenue din dito sa Davao eh. Hanggang Inigo Street, puno ng tao ito. Tapos yung Picton Street, Bangoy Street, mula Rizal Street hanggang San Pedro Street, talagang bando paikot dito sa may papuntang City Hall ng Davao. Sa ngayon, economical prayer na yung ginagawa nila dahil official na magsisimula ngayon. Yung alas 3 pala dyan, Nelson, kasama yung 1 oras na misa doon sa cathedral nila. Ngayon, program proper na. Pero invocation pa lang ngayon, inaasahan na sasalo dito yung sana, pero walang konfirmasyon kung mag-appear dito si acting Mayor Baste. Kasi si Inday Sara nasa Japan. Si Kung Pulong naman, si Kung Omar at saka si Harold, walang konfirmasyon. Pero ang konfirmado na dadalo, si Senator Bongo at saka si Senador Bato de la Rosa. So, speaking of maayos yung pagkakagawa nila dahil mamaya pag i-distribute na ito ay mayroong mga marshal, naglagay na mga iron drilling para hindi magtulakan ng mga tao. Ibig sabihin po mga ka-reaction, yung sa Davao, merong 100 baka. Merong 100 baka at saka isang lechong buhaya, tsaka isang cake na buhaya. Di ba? Yan po yung lechong baka mga ka-reaction. Tataka mo ko eh. Ilan yung baka, Vic? Baka naman isang piraso, isang... Hindi din. Ayaw ko kung pinipid na nila sa inyo din yung video binuha namin. 100 na piraso yan. 100? Oo. Aba, marami yan, no? Marami. Sino nag-sponsor, Vic? Iba-iba daw. Yung mga business community nag-contribution. Ganyan daw parang yung pagkadayawan daw kasi ganyan sila. May mga businessmen dito nag-i-sponsor para makakain ng taong bayan. Ayun. Dito sa Davao. Pakisabi mo nga yung isang buo, pakibalot, at pakidala mo dito, ha? Oo, sabi ko, pwede bang ba? Yung problema niya sir, paano yung sasakay ng aeroplano? Pabalik ng Manila yan. Oo nga, no? Oo. Masarap Melbourne pala ang rally dyan, ano? Lechong baka at saka cake. Kung naka-heightened alert sa Metro Manila dahil sa batuhan, dito naka-heightened alert naman, dala-dala ang kanilang mga plastic na paglalagyan ng kanilang nasyaron na lechon baka. Yan. Nasyaron talaga yun. Nasyaron na lechong baka. Yun ang kanilang malamang high blood yan pag uwi, ano ha? Alam ko naka-live feed na tayo dito sa Davao Kung gusto nyong makita yung nangyayari, naka-live feed yung ating live view at saka yung ating camera doon sa nakatutok dito sa entablado at sa mga tao. Yun, sa estimate ng mga otoridad dyan, mga gaano karami yung nagtipon-tipon, Vic? Usually daw, kapag ka ganitong maramihan, kulang-kulang 50,000, sabi nung Chief of Police, si Colonel Manam, na na-interview din natin kanina. Sabi ko, kumusta ang peace and order? Sa Davao, walang problema. Yung mga tao daw dito tahimik lang. Basta wag lang ma-infiltrate. Kaya lang sabi nga nila, kaya nakabantay yung mga kagawad ng pulisya dito ay dahil nga baka naman ma-infiltrate. Yun ang problema. Then hindi naman mga Davaoeño pumunta dito kundi kasama rin yung mga kwan. Kaya ang estimate nila nung nakaraan kasi, umabot sila ng 50,000. 50,000 kakain doon sa 100 lechong baka? Ba, pwede yan 50,000 100 lechong baka Pwede. Okay, pwede. Buti pa dyan may lechong baka Doon sa Maynila, nagkakagulo na. Gusto ng lechonin yung Malacanang. Meron na din daw tensyon na sumiklab sa protesta ng United People's Initiative sa Campo Aguinaldo. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Mar Gabriel. Mar?
Yes, Weng, bahagya nga kaninang tumaas ang tensyon sa gitna nung isinasagawang programa nitong United People's Initiative. Dito yan sa harap ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Yan ay nang mapahalo sa gitna ng mga nagrarally. Itong isang rallyista na mula naman sa kabilang grupo. Tinututulan niya kasi, nag-react siya nung makita niya na magsalita doon sa gitna nitong mga nagrarally. Itong si Greco Bellica na dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission ng Administrasyong Duterte. At pinagalagan din itong rallyista yung pahayag o yung panawagan nitong mga grupo na ito na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon doon sa lalaki kanina na pinagtulungan o kinuyog ng mga grupo nitong United People's Initiative, hindi niya matim na pababain sa pwesto itong Pangulong Marcos Jr. kung ang makikinabang naman ay itong si Vice President Sara Duterte. Kaya doon na hinabol siya nitong mga rallyista na agad din namang napahupa ng awatin din mismo nitong kanilang mga kasamahan. Ayon kay General Romeo Pocis na lead convener nitong grupo, isa sa mga iniwasan nila yung ganitong mga insidente, no, yung mahaluan sila ng mga hindi nila kasama dito sa kanilang ipinaglalaban at pagsimulan ng kaguluhan. Ayon kay retired General Pocis, bagaman bukas sa lahat ng panawagan itong kanilang protesta, ay ginagalang din nila yung panawagan at yung damdamin ng bawat isa dahil ang common denominator daw ng protesta ngayong araw ay ang pagpapanagot sa lahat ng dawit dito sa korupsyon at matigil yung yung garapalan na korupsyon sa pamahalaan. Tinitiyak ni General Pocis na mananatiling magbabantay sila sa kanilang hanay upang maiwasan yung insidente gaya kanina. As of 2:45 PM, Wedge, umabot na sa 10,000 individual yung crowd estimate ng Quezon City Police District. Dito yan sa kahabaan ng EDSA at sa kanto ng White Plains Avenue. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.